Okay, good day. So, sumingit muna tayo ng trabaho dito sa aming warehouse. Kailangan kumita ng pera. So, magpapalit tayo ng evaporator. History nito, ayan, no? Nagkaroon na siya ng leak dito. Isa, dalawa, tatlo yung may tama ng leak. So, dati na namin siyang ni-repair din. Ang leak niya nandito, 1, 2, 3, 4, 4. Yan. So, nagka-problema siya. Then, nung sumunod na mga panahon, nagkaroon naman siya dito. So, ang in-advise namin ay sabi namin sa customer kung replacement na ba yung buong aircon or optional na kung gusto niyang ipa-replace yung ating evaporator. Ayan. So, nag-go naman siya for replacement ng evaporator pa. Kaya, magpuproceed tayo sa pag-replace ng evaporator. Okay. So, gagawin natin muna ngayon. Lilinisan muna natin bago natin gawin. So, sa baba na lang. Ito. Yun. So, makikita mo ngayon yung purpose ng ano ko, no? Bakit may ganito? Kasi pag nagbubuhat ka na ibababa, mahirap. Ito ay may daan, no? Pag binaba mo yan, ayan na. Okay? Kaya may ganun siya. Akala nyo walang gamit yung aming yung entrada ng aming hagdanan. So dito yung dinadaan. Pag mabigat kasi yung unit na ibababa namin dito, so hinahatak lang, pinapadaustos namin siya. Ayan. So makagilid na siya. Pwede na tayong maglinis. Ayos! So tapos na tayo maglinis after natin ng gumawa do sa ating ginagawang modern bahay kubo. So sideline muna tayo ng paglilinis dito sa ating warehouse. So ito, magtataka kayo dito, no? May mga pumupunta dito sa amin, baka magtaka kayo, meron siyang ganito. Kasi pag nagtatrabaho ako mag-isa dito, ako talaga nag-design yan eh. Kasi mahihirapan ako magbaba ng aircon kasi mataas kung ibababa ako dito. Kaya meron siya dito. Ngayon, pag ibabalik natin, siyempre, ayun siya, tutulak na lang. Yan. Okay? So, ganun yung purpose na rin aming pa-slide na are. Kasi mahirap pagtrabaho. Pag hindi ka dumiskarte, hindi ka makakagawang mag-isa. So, pagka meron tayo nito, yan, katulad yan, hindi mo naman siya mabubuhat mag-isa. Itutulak mo lang siya pang. O yan, nandito na sa taas. Pwede na natin gawin. Yun. So, hindi siya daanan ng PWD, ha. Ito, daanan ng aircon. Pag nagbababa kami dito. Ayun. Ayos. So, magpapalit muna tayo ng evaporator. Papasok na lang kami sa loob. Ayan, okay. So, dapat pagpuproceed tayo ng pag-repair na cleaning na natin. Then, ikakabit natin. Kaya lang, pagbukas namin doon sa evaporator, yung damage na din eh. Meron siyang damage. Actually, in-spray ko siya ng paint para madoble. Akala ko may bahagyang tupi siya. Hindi ko napansin. Meron pala siyang mas malalim na tupi na nandun. Ayun, no? So, bound sa tubo. Kaya, makinis naman siya. Siguro, nagka-problema sa sasalansa nila or something. Hindi ko alam pa saan sila nagka-problema. So, kailangan natin i-replace yung panibagong evaporator. Hindi natin siya pwedeng ikabit. So, lugi naman yung customer kung itutupi lang natin. So, may damage siya. Total damage. Pero yung dulo, kasi masasabi naman nating bago kasi ayan, maayos naman. Maaring hindi ko alam kung nabagsak or anong nangyari. Pero naipit eh. Ipit to eh. Oh. Hindi to simpleng nahulog lang eh o nabagsak. Ayan, yung malaking damage. So, papapalitan na lang natin ng palibago ito. Although, na-sprayhan na natin. Pero may picture naman ako nung dito bago ko in-sprayhan kanina. Kala ko ordinaryong natuklap lang yung pintura dito. So, may malalim pala siyang damage na hindi ko napansin. So, maho-hold yung ating trabaho muna. Kailangan kong pa-replace ito ng panibago. Okay? So, papadala na lang ulit natin. Nakakalagay naman siya sa mga ayos dun sa bubble wrap. Ito. So, yun nga lang. May damage siya doon. Okay. So, kailangan nating papalitan. Operator dito.
So, proceed na lang tayo ngayon sa pagre-repair ng TV. So, may pending tayong gawaing TV. Magpapalit tayo ng backlight. Okay? Tara! TV muna. Okay na. LG TV. Ito na yung bagong evaporator na pinapalitan namin. Ayan. So ito, wala pa siya talagang pintura. Pero yung nauna, may application na ng pintura yon. May gray na, kaya lang pinalitan namin dahil yun nga, meron siyang tupi yung tubo. So hindi naman natin pwedeng i-repair lang, remedyo, dahil brand new ang binayaran ng customer. Kaya ayan, so ito na, makinis naman ngayon yung pinadala sa atin, maayos, chinek na din namin. So wala kami nakitang tupi sa tubo. Then yun nga lang, wala siyang apply ng pintura. So tayo na lang ang mag-a-apply. So ginagamit lang din naman namin kapag ganito, pwede yung clear paint na tulad nito, yung ordinary lang. Then yan yung ina-apply natin. Ito yung kadalasan na portion na nagkakabutas. Kaya ito yung part na kinakapala namin ng pintura. Yan. So hindi naman siya ganoon ka, pero napiprevent siya sa corrosion. Ito, kung mauunahan na kagad ng pintura na ganito. Clear paint lang ginagamit natin. Ni-spray lang natin yan dito. So pwede rin naman yung primer. Ayan. Pero may kulay kasi ito, kasi mapapalabas mo yung original na kulay niya pa rin. Hindi mo siya mapapansin na pininturahan. So clear pa rin siya. Kikita mo pa rin yung kulay. Ayan, makinis naman siya. Litaw na litaw pa rin yung kulay ng tanso. Ayan, so pipinturahan na lang natin. Ayan, so ito yung continuation ng ginagawa nating aircon. So hindi natin natapos noon dahil nagpapalit nga tayo ng evaporator. So ito yung ipinalit natin. So pininturahan na rin muna namin. Nilagyan na namin ng clear paint, kaya nung matuyo siya, makikita nyo nung malagyan natin ng clear paint, hindi siya halata na nilagyan ng pintura. Ayan, so makinis pa rin siya. Balik pa rin ito sa original na kulay niya. Yun. So yung nakaraan, isang nakita nga natin is may tupi siya dito. So sabi ko, parang lugi naman yung customer natin kung ipupush natin sa kanya yung may tupi dito. So pinapalitan natin ng mas maayos na evaporator. So dahil naipaliwanag naman natin ng maayos na may tupi talaga doon and hindi siya na-damage ng rider na nagdala dito sa atin, so pinalitan naman nila. Okay, so thank you dahil napalitan. Ayan. Magpapalit na tayo. So eto naman kasi binidyo lang din talaga namin dahil ni-request ni customer na magawan sana ng video. So ayun ang gagawin natin. So ito, ipapakita ko. Kaya kami nag-option talaga na pagpalit ng evaporator. So talaga namang marami na siyang butas. So dati na siya nagkabutas dito sa baba, sumunod sa taas, ito, yung bagong hinang. Then sumunod ulit yung dalawa. Kumbaga, nanganganak na siya ng nanganganak. So kung hindi tayo magpapalit talaga nito, ang mangyayari, gumastos siya ngayon, gumastos sa sunod. Pag sinoma total natin yung ginastos ng customer, para na siyang bumili ng bagong aircon. Ayan. So gano'n na lang gagawin natin. So tatanggalin ko, ikakat ko na lang muna ito. Ano namang karga na to, discharge na rin eh. Ayan. So pinutol ko na siya para hindi sagabal pagka binunot natin. Ayan. Then papalitan na rin natin ng bagong access valve. So putulin na natin dito para pabunot na lang din natin. Ayun. Okay. So ayan, tanggal na. Kalakal na to. Ayan. So bubunutin ko lang muna ito. Then ang tungan niya dito, pero pwede naman natin siyang bunutin. Actually pwede siyang bunutin eh. Pwede rin siyang idugtong ng doon sa dulo, pero para balik original,
bubunutin natin siya dito. Ito, ganun din. Then yung access valve. Ayan. Okay. So, panghina ang kulang natin. Ayan. So, nabunot na natin. Idudugtong na lang natin bago i-pwest. Ay, yan. Para may pwesto natin ang maayos. Okay. So, lalagyan ko lang ng access valve na dito. Dito na natin siya ilalagay. So, yan. Kinabit na natin yung access valve dito. Para pagpasok natin doon, dire-diretso na lang. So, nakakabit na siya. Dinarena ko siya din. Saka ko siya pinasok. And so, ito kasing takip na to, may kalawang na din. So, dinoblehan ako na lang ng pintura para hindi na siya lumala. Ayan. So, pinalitan na rin natin ng mga bagong tornilyo. Kasi may mga kalawang na yung tornilyo niya. Okay. So, pupwesto na natin siya ngayon. Pero, mas maganda siguro, hinang ko muna bago natin ipwesto. Wow, bago. Yan. Yan natin ang basahan ng pan. Ayan. Okay. So, hinang na lang. So, nilagyan ko lang ng basahan. Baka sa sobrang init, matupi yung ating pan-motor. Ay, yung ating blower. Pan blade. Pan-blade. Okay. Ayan. Okay na. So, magkakarga na lang. Ay, magbabacuum muna tayo bago tayo nagkarga ng refrigerant. So, R30 to. So, ayan. Yung board, sila kayo na mag-a-assemble nito. Ayan. So, inaayos lang yung mga connection ng wiring. So, ayan. Ito yung unit. Nilagyan ko na rin siya ng rubber insulation doon sa ibabaw. Ayan. So, sa hinang natin, okay naman siguro. Ayan. So, ito yung pagkakahinang natin dito. So, parang okay naman. Wala naman siguro magiging leak. Sana, wala. Ayan. So, maya magbabacuum na tayo. Ayan. So, ito, si Lakay na mag-assemble ng electronic part niya, yung board. Ayun. So, kabisado niya na ito. Medyo konting kapa na lang dito sa pagsisystem reprocess. So, kaya na naman niya. Yung mga split type, kaya na niya. Yan. Panis na yan kay Lakay. Yun. Yung mga board dito, kabisado na rin ni Lakay ang repair. Kaya wala na may tatagong sikreto. Ano, Boss Lakay? Yan. So, kung gusto nyo magpa-tutorial sa pagre-repair ng board, Oo, kayang-kaya ko na. yan. Sa pagre-repair nito, pwede kayong magsadya dito sa amin. Andito si Lakay. Walang bayad, no? Yan. So, libre lang ho sa amin yan. Dito. Yun. Kapag walang ginagawa si Lakay, nandito,
Pag gumagawa siya dito, pwede kayong magpaturo sa kanya or magpatulong. So, nandito naman siya. Ako lang ang laging wala dito. So, lagi tayong nandito sa ating mga ginagawa sa labas na bahay-bahayan. Ayan. So, bihira na tayong gumawa ng mga electronic board. So, nagsishare na lang tayo kung ano yung mga pwede nating maitulong. Yun. Okay. So, mamaya i-video ulit natin pag nag-vacuum na tayo. Ayan. So, follow nyo na lang yung page din ni Lakay Technician. So, dito rin po sa amin yan. JDL Electronics. So, iba lang yung page na ginagamit niya. Kaya Facebook walang YouTube. Ayan. So, sa Facebook po, Lakay Technician. Yan, pwede kayong manood doon ng mga repair ni Lakay. So, dito po sa amin yan. So, usually, yung mga nilalabas niya doon, yun na yung saktong gagawin nyo. Wala nang paligoy-ligoy yun. Yan. Okay. So, pre-tutorial po kami Kapag nagpaturo kayo kay Lakay, isang case na sunmig light lang, pwede na. Pero ako vodka, bawal na sa akin ang sunmig light. Ayan. So, habang nag-aantay tayo kay Lakay na may atapos yung electronic parts niya na ikinakabit. So, binaklas kasi lahat ito Yan. Ayos. So, mamaya siya na magsisystem reprocess nito. Marunong na magsystem reprocess si Lakay. Kayang-kaya na. Medyo, syempre, hindi ganun kahaba ang experience sa system reprocess. Kaya, inaalalayan natin dito. Pero pagdating sa mga board, panis na kay Lakayan. Ano, Lakay? Sure. Ayan. Okay, so busy lang tayo sa paggagawa ng ating bahay kubo sa labas. Kaya bihira nyo ako makita dito sa aming warehouse. Yun, parang layo Yung nandito na, minsan alam nyo ba, isang araw, minsan hindi ako nakakapasok dito sa loob ng warehouse. Doon lang kami sa labas. Dito, magkatabi lang siya. Ayun, so nandito naman sila Lakay. I-assist naman niya kaya. Ayun, okay. Yan, so nakakabit na lahat. Kulang pa. Yun. So sa sensor, para hindi kayo malito, kapag minsan kasi merong dalawang sensor dyan. Ito na sa ibabaw. Teka, ikot lang tayo ng konti. Yan. So yung puti dito, yung isang itim doon malapit sa compressor. So dito natin pasisingawin para kung may mga natirang dumi, mailabas niya dito. Ayan, so tapos na tayong mag-vacuum. Sara mo muna yung gauge, pula. Okay. Yun, so patay ang vacuum. Ayan. So okay na tayo, naka-ready na lahat. So kukumplituhin na lang natin. Ayan, okay. So isaksak mo na rin, paandarin mo na bago ka magkarga. Okay lang yan. Pwede mong paandarin muna. Matagal pa naman yan Yan. Mali yung pinindot mo, taas ang power niyan. Yaw. Okay. So, kunin mo yung refrigerant. Timbangin mo. 550 grams ang gagamitin mo. Sige nga, timbangin mo kung ilang kilo. Kilogram na lang. I-minus mo na lang para hindi ka mahirapan. Okay. 4.55. So, dapat matitira ka ng 4 kilo. Medyo madilim. Ayun. 4 kilo ang 4.55 yan. Yan. So, 4 kilo yung matitira mo. Kasi 5.5 Okay. So, sige. Karga mo. Kaya mo na yan. Kabit. Tapos pasingawin mo ng bahagya doon sa kulay blue na gauge para matanggal ang hangin. Okay. Sige, higpit mo. Tapos buksan mo na siya. Buksan mo na yung tangke. Yan, tapos tagilid mo yung tangke.
Yan, pasingawin mo yung blue. Sige pa, isa pa. Okay, ayan. So, pasukan mo na ng initial. Yan. So, yan mo lang siya pumasok. Huwag mo lang biglain. Sige, okay lang yan. Pumapasok yung refrigerant mo. Yan. Sige, pasok. Pag nasa mga 100 PSI na, pwede kang stop tapos timbangin mo yung refrigerant mo. So, pwede kang mag-combination ng clamp ammeter at saka timbang. Ayan. So, pwede namang diretso na. Pero mas maganda, naka-monitor ang clamp ammeter mo. Yan. So, pag pumatak na sa 100 PSI, stop ka muna. Then, timbangin mo kung ilan na yung naipasok mo. Yan. Sige, pasok. Hindi naman ganun kamaselan yan eh. Importante, matimbang mo yung papasok. Yan. Yan. So, combination mo yung clamp ammeter para ma-monitor mo rin kung ilang ampere. Yan. Tignan mo na lang kapit. Okay. Ilan? 2.2. 2.2. Yung mga kilalang rated current niya. Sabi dito sa sticker. Yung ampere natin ay 2.3. Nabasa mo, rated current. So, malamig na siya. Ayan. So, ang PSI natin ay nasa 100 PSI. So, malapit-lapit na to. Wala siyang rated current. 2.3. Wala nakalagay? Wala. Sige, tansyahin mo na lang sa timbangan. Ayan. So, mga palo ka ng 125. Usually, 125 to 150 maximum. Then, timbangin mo. So, 125 na lang bago mo timbangin ulit. Magdagdag ka pa ng konti. Hindi na ba nagyayelo? Wala naman yelo. Walang build na yelo. Pero malamig na siya. Ayan. Sige, dagdagan pa ng konti. Ayan. Timbangin mo ulit ngayon. Bawasan. Ayan. So, okay na. Okay na tayo. So, yun po muna para hindi ganong maingay ha. Pero okay na ta. Yun. Ayan, so nasa 3.5 ampere yung pumalo sa atin. Then 110 PSI nung nag-high speed siya. So ang ipinasok nating refrigerant dito ay mahigit kalahating kilo yung naipasok natin. So okay na siya, malamig na din siya, i-observe na lang natin. Ito nga yung ginawa natin. So bago na yung ating evaporator. So ito kasi talagang issue. So nakadalawang beses na siyang ini-repair. Then nagkakaroon ulit ng iba-ibang butas. Kaya ang choices na lang is magpalit ng bagong aircon or magpalit ng bagong evaporator. So yun na yung sinuggest talaga natin. So nag-go naman siya sa replacement muna ng evaporator kasi di hamak na mas mahal naman talaga ang aircon compare sa magpapalit tayo ng evaporator. So masasabi naman natin na 80% good as new. Good as new, no? 80% kasi luma na naman yung ibang spare parts eh. Pero evaporator guaranteed natin na brand new. Ayan na. So makinis na makinis. Nilagyan na rin natin ng coated yung pinakagilid na ito para hindi na siya magkaroon ng corrosion. So maayos na siya. I-assemble na lang ni Lakay ng maayos. So ayun, i-guide ko lang si Lakay para daw sa pagsisystem process. Usually kayang-kaya na naman niya itong mga ganitong trabaho. So inaalalayan ko na lang. So kung gusto niyo magpaturo ng mga tutorial sa pagre-repair ng board and ayun, kung anong gusto niyo matutunan, nandito si Lakay. Libre lang po yung pag-tutorial niya dito.
So kung may oras lang, pupunta lang talaga kayo dito. Oo, samantalay nyo habang nandito pa ako. Yan, kaya nga. So baka pag nasa Pangasinan na siya, mas malayo yung pupuntahan niya. Kaya nga. Ayan, so okay na. Ayos na tayo. Okay! Ayos!